Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part. Bago ko palitan ito ng wiper washer motor, pinapa-double check up ko dito sa kabrother ko na electrician. Pwede kasing may loose connection lang dyan o kaya naman stock up itong motor. Maganda kasi yung sigurado tayo na sira bago tayo magpalit ng pyesa. Hawakan mo nga yung motor tol kung umuugong. Hawakan mo kung umuugong yung motor. Ha? Sira motor? Nakang teteng, hindi umuugong yung motor. Dapat kasi mga boss, umuugong yung motor. Pag gano'n, ibig sabihin, gumagana eh. Pero pag gano'n, patay ang motor, wala. Kahit anong gawin niyo sa paggalaw-galaw ng wire, wala rin yun. Importante kasi dapat, pag hinawakan mo yung motor, para malaman mong gumagana yan, mararamdaman mo, parang nagbabibrate siya, yung motor niya. Kaya tignan ko, kung may mabibili akong motor nito sa washer niya. Kaya switch off ko muna itong makina para matanggal nga namin yung lumang wiper washer motor. Problema kasi dito mga boss, bibihira yung mga auto supply na nag-i-stock nga nitong wiper washer motor. At para nga sigurado, tanggalin ko itong motor para meron akong sample. Bibili ako ng motor. Hindi ko muna manibila. Dali ba? Yung location kasi ng wiper motor nito mga boss, nandito sa ilalim ng windshield washer tank. Kaya pa-start ko muna itong makina para madaling iliko itong manibela. Pihitin ko pa kaliwa itong manibela para itong gulong sa kaliwa bumuka siya. Yun yung mga boss, may mga time wala sa check engine. Yun ang problema dito eh. Wala naman sa check engine ngayon, di ba? Yan yung matagal ng problema ni customer na itong check engine niya nga bigla na lang yan iilaw tapos mamamatay din. Dahil nga sa busy siya, hindi niya madala sa akin itong sasakyan. Pero ngayong nandito na, sana tulungan ako ng Diyos, maayos ko ito. Dalawa motor niya yun. Yung isa kasi sa harap at yung pangalawa para sa likod. Sa pagtanggal nitong fluid motor niya, disconnect mo muna yung socket wire tsaka mo ngayon hugutin na itong motor. Dahil rubber lang naman yung nagsisil dyan. Yan, tanggal niya pala eh. Yan. Ito yung wire mo. Yung kuryente. Yung kuryente. Sige. Palitin mo na lang muna. Pilitin ko na lang. Bigyan ko muna kung may mabila ko niyan. Approve na kasi kay customer na kung sira na itong pump niya, palitan ko na daw. Yung motor dito sa likod ng washer ni customer, okay naman, walang problema. Galing sa likuran eh. Gumana sa likuran. Uulitin ko mga boss na kung may problema kayo sa windshield washer motor nyo at ganitong klase yung sasakyan nyo, hugutin nyo lang yung socket wire tapos itong motor nya, hugutin nyo lang yan. Tsaka nyo dalhin yan sa auto supply as per sample. Ayun na mga boss, swerte. May nakuha. Hindi na jackpot ka nga naman. Alam niyo mga boss, lalo't babae yung customer, ayaw na ayaw kung wala silang windshield washer. Napaka-importante kasi yan, lalo na't pag umuulan. Kaya nga kung mapapansin nyo, sa live na pananalita ko, ang target ko talaga mapalitan ito ng bago. Para safe si customer pag may ulan. Oo, meron. Ano pala eh? Kung kasi wala ka agad ng wala eh. Saan may pangharap? Ayun lang. Ayun ang pangarap. Balik mo yung dati, balik mo lang. Hindi eh. At bago nyo ikabit itong fluid motor nyo, huwag nyo kalimutang i-match yan. Dapat parehas sila mga boss. Kasi nga, ang nagsisid lang dyan yung rubber niya, kaya dapat perfect. May pangharap. Para sa muna tayo. Ay, Ayun, pangharap na. open. Sige, pisingin mo bro, pandali mo. Ha? Pandali mo. Ito na mga boss, subukan muna namin itong motor. Mahirap na, mamaya sablay yan. May mga ganun kasing pangyayari. Para pag may problema, pwede isoli agad. Pa-start ko na itong makina mga boss. Ano? Gumana? Gumana tol? Okay, very good. Sa pag-testing naman na gagawin yung mga boss, i-on nyo lang yung wiper washer nya. Pag nag-vibrate yung motor, okay yung nabili nyo. Ganun lang naman yung pag-test na ginagawa ko. Nanginginig din tuhod ko sa pagbaba eh. Ngit di pasok ka. Di ba yung bago? Mixi. Ano maiksi? Pares lang tol. Tagalin mo itong goma. May goma pa ata eh. Ha? Oo, ano?
ka nagigit ka. Lino ng mata mo, ano? Siyempre naman. Kaya nga ako nandito para gabayan kita eh. Surplus pala yan eh. Biglang ganun surplus daw, nakasealed nga yung plastic niyan. Hindi, brand yan tol. Eh, brand new, may goma. Siyempre. Kumpleto dapat, di ba? Ikaw, dinamay mo pa yung pyesa. Surplus ka dyan. Ito, dapat tinanggal. Tanggalin mo tol. Wag na yan, wag na yan. Wag na yan. Ito na tanggalin mo. Tama, wag mo na tanggalin yan para bago na yun. Huwag mo na tanggalin yan. O, sige. Matanda ka na. Gusto pa tinuturuan ka ng bata eh. Oh, saan pa ko maigi? Oh. Yan, very good. Oh, salpak mo ngayon yan. Oh. Yun. It's good to be true. Nakita nyo naman mga boss na tanging yung rubber lang nitong motor ang humahawak sa kanya or nagsisild. Wala siyang tornilyo. Sikapin natin yung gawa ng kabrother ko. May tiwala naman ako dyan eh. Buti kanyo, nakabili ako, boss. Akala ko wala akong mabibili. Gaya nga ng sinabi ko, napakahirap pag wala kang windshield washer, lalo na't umuulan. Naku po, mahirap yun. Okay lang kung lalaki yung driver, medyo maparaan pa yun. Pero pag babae at lumabo yung salamin niya, naku, matataranta na yun. May nabibili na windshield fluid. Pero kung wala kayo nun, pwede naman windshield water. At pag naglagay na kayo ng tubig dito sa reservoir niya, huwag niyong kalimutang mag-check up para sigurado kayo na wala nga tulo ng tubig yan. O, punta na ako dito sa loob ng sasakyan ni customer para start ko na itong makina at may testing ko na itong windshield washer niya. Tapos testingin ko na itong windshield washer niya kung malakas ba yan bumuga. Ayun, malakas na oh. Kabilaan na yun oh. Ayun oh, hindi nyo nakita eh. Malakas eh oh. Narinig ko dito yung tunog ng ano eh. Tunog ng makina. Hindi, malakas mga boss. Tingnan nyo, pag bago talaga yung ano, marinig mo yung buga ng tubig oh, pakinggan nyo. Oh, lakas oh, di ba? Ayan, ang kagandahan pag bago. Di ba? Off natin yung makina. At dahil sa okay na ito mga boss, pwede ko na ngayon ibaba itong hood. Pero i-check ko muna itong tubig dito sa washer reservoir niya. At dahil sa okay naman siya at wala ring leak ng tubig dito nga sa reservoir, pati nga sa duktungan ng mga hose ng windshield washer, okay din, kaya pwede ko nang ibaba itong hood. Tapos tatanggalin ko muna dito sa lifter itong sasakyan. Dito na ako sa baba mag-solve ng huling problema ni customer. Yun nga mga boss, may mga time umiilaw itong check engine niya. Pero bago yun, start ko muna itong makina. Para may alis ko na itong sasakyan dito nga sa lifter. Pansinin nyo mga boss, pag start ko, wala na naman yung check engine niya, oh. Wala siya eh. Isubok ko ulit itong wiper washer niya mga boss para makita nyo kung gaano kalakas yung motor niya. Oh, ang lakas niya no. Pero isa pa sa mga nakatulong kaya lumakas yung buga ng tubig niyan dahil nga sa yung mga hose nito pinalitan. Pati yung mga ginamit na panduktong dito sa hose, bago rin yan. Siyempre, pati yung tubig dito sa reservoir, napalitan. Kaya ang nangyari, naging positibo. Lumakas yung buga ng tubig ng windshield washer niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, umilaw na naman itong check engine niya. Ganyan daw yung problema ni customer. On and off itong check engine. Switch off ko na itong makina. Tapos, i-connect ko na ngayon itong socket wire ng scanner ko para malaman ko na kung bakit ito nag-check engine. Pag okay na, pwede ko nang i-switch on itong ignition para ma-scan ko na nga itong makina at malaman ko kung bakit siya nag-check engine. Sa pag-scan naman mga boss, madali lang. Ilagay nyo lang yung spec nitong sasakyan dito sa scanner nyo. Tapos pwede nyo siyang i-manual check-up or i-quick test. At kung sakaling sa pag-scan na ginagawa nyo tapos may lumabas na fault code, tandaan nyo mga boss, hindi naman 100% may sira na yung sasakyan nyo or may kailangan na siyang palitang pyesa. Ito sa experience ko, kadalasan sa mga fault code na lumalabas dito sa scanner ko, nadidelete ko yan. Kaya yung check engine na lumalabas, nawawala na. Ito na mga boss, quick test ko na yan para malaman natin kung ano yung fault code na lalabas na nagiging dahilan nga ng check engine. Pero kung may problema nga talaga yung pyesa or yung sensor, kahit anong delete nyo, hindi nyo matatanggal yung fault code.
Gaya nito mga boss, meron siyang 3 fault code. Ilalagay ko ngayon yan sa report para malaman ko kung ano nga yung naging problema, bakit siya nag-check engine. At ayan nga yung lumabas sa report. Kung napanood niyo yung part 1 at part 2 nitong mga video ko, itong mga fault code na lumabas dito sa scanner ko, related yan sa mga nagawa na. Kaya pwede ko na yan i-clear. At kung makikita nyo ang lumabas dito sa scanner ko, clear fault code successfully. Tapos i-check ko ulit yan. Ilagay ko dito sa read kung may lalabas pa siya na fault code. Pero dahil saan na-clear na talaga siya, ang lumabas no fault code present. Kaya balik ulit ako dito sa iba pang code na lumabas. Ganon din mga boss, i-clear ko din yan. Pero basahin muna natin yung fault code na lumabas. Ito kasi yung nagpalit kami ng alternator. Dahil nga sa nagawa naman na ito, pwede na itong i-clear. Tandaan nyo mga boss, lahat ng fault code na nabasa nitong scanner ko dito nga sa makina ni customer or sa mga sensor niya, in-erase ko yan or cleaner ko. Pero pag may problema talaga yung lumabas na fault code, kahit na i-clear mo pa yan, hindi mawawala yung fault code. At pag related pa yon para mag-check engine, hindi rin mawawala yung ilaw ng check engine mo. Ibig sabihin, may problema talaga sa parts or sensor na kailangan mo talaga siyang palitan. Pero depende pa rin yun sa gamit nga na scanner. Gaya nito mga boss, yung mga fault code na lumabas, na-clear ko na o ilagay ko yan sa report. Ayan mga boss, kung makikita nyo, okay na siya lahat. Kaya para mas maintindihan nyo itong video mga boss, panoorin nyo yung part 1, pati yung part 2. At dahil sa okay na ito mga boss, pwede ko nang tanggalin itong connection ng scanner ko para matesting ko na rin kung may lalabas pa itong check engine. Kaya pa-start ko na itong makina, tapos hayaan ko lang yung umaandar dahil nga si customer wala pa. Kung makikita nyo mga boss, wala na yung check engine niya. After 2 hours, dumating na si customer, mag-road test na kami. Pagas muna tayo. May ginaw na ginawa ko kuya. ano, ayos ba? Shockings. Ayos? Ang ganda. Yung cambio mo. Para alam mo. Nga po eh. Lambot Hindi na sumasabit. Di Wala na na. nga po eh. Dati saan mo pinipindot? Ito po. Kailangan pindutin pa dyan bago may cambio. Oo. Ay, magpapagas muna tayo. Sige. Yan po. Ang diesel. Yan, grabe. Isipin mo kuya, 2 buwan kong hindi nagamit ito kuya. Oo nga, dahil nasunog, di ba? Saan ba yung Starlock? Saan sa Starlock? Umapoy. Ano po? Alam mo, kaya Accidents. talaga hindi na kita ni-recommend ipagawa mo doon sa probinsya sa sakyan mo. Kaya sinabihan ko, ipatakbo mo na to. Yung customer ko nagpagawa doon. Oo. Alam mo, 50,000 mahigit sa siningil. naman, Grabe, Diyos ko. sabi ko. Baka mamaya ganun din naman mangyari sa'yo. Kaya sabi ko, di ba, tingnan ko nga yung dashboard kung may mga nakailaw. Nung nakita ko wala naman nakailaw sa dashboard mo. Sabi ko, sige, takbo mo na lang yan. Mas gagastos ka ng malaki dyan. Man-check engine, okay na rin. Galing kuya. Ang ganda ng scanner ko, no? Oo, no, ang talino nga eh. Bakit yung airbag na ano niya, nabasa? Nabura niyo lahat, ma'am. Oo. Lahat, nabura niyo lahat ng problema sa ano. talaga? Opo. Pati yung problema natin sa airbag na ano, nabura niyo rin. Ang galing ano. Grabe, genius yung scanner mo kuya. Yung pala yun. Shucks. Ang tagal mo na yung problema nun, ano? Oo. Oo, ang tagal nung kuya. Last year pa yun. Yung nag-check engine. Oo. Pagka ganun na, no? Naku, kinakabahan na ako. Ano kayo meron? Naalala mo yung ano, yung Yung- nag-check engine noon. Ano to kuya? Ay, naku. Pero alam mo, natututo nga ako sa'yo kuya eh. Oo. No? Hindi, naman talagang gusto ko matuto kayo para hindi kayo naluloko eh. Oo nga eh. Grabe. Yeah, doon sa may kapitbahay namin gustong gawin. Kasi nagtatrabaho siya sa Toyota. Sabi ko, ay, hindi muna kako. At saka wala akong pagpagawa kako. Kasi ayoko. No? Mahirap na naman na. Sabi ko, ay nako, wala akong ibang ano kundi si Kuya Ray lang. Kasi bibira ka talagang may katulad ko. Oo. Oo, di Oo, ba? nasubukan mo ng paggawa sa Pasay, ano? Madami na. Vulcanized lang eh. Diyos ko, Niloko ka pa. Oo. Marami na. Pagka hindi lang naman ako, mas marami dyan. Hindi kasi hindi sila iniisip yung gagawin mong masama sa kapwa mo. Babalik din naman sa iyo yun. Totoo po. Pag naging ang mindset mo, ay pag ginawa ko ito ng masama, ako rin naman mapapahamak eh, di ba? Dapat Para ganun ka ang- lang din nagtanim ng kasamaan. Oo, no? siyempre, sabi ng Diyos yun eh, kung ano yung tinanim mo, ayun din ang aanihin mo. Totoo po yan. Totoo po po yan. Eh, yung iba kasi, kahit nakita na nila yung sira, palalakihin pa. Yan sa Bacoor po yan. Naalala mo yung ano, yung nagawa ko yung radiator, pinalitan. Oh, di ba? Pinuntahan pa kita ng wala sa oras, grabe yung gumawa. Bukod pa dun. Kapapalit mo lang ng radiator mo, Ay, oo. sira agad. Totoo po. Tapos magkano binayaran mo? Laki-laki ng Laki, 15 mil. 15 mil kuya. Diyos ko.
Tapos sira agad yung ginawa nila, di ba? Pero nung ginawa ko nung pumunta ako ng Cavite, Oo, ayos na, nagpela, oo ang tagal-tagal nga, na nun. oo. Hanggang ngayon, okay pa yung 3 radiator. taon na, kuya. Kita mo? Grabe, ano? Diretso lang po, kuya. Ah, so, Ang bahay niyo po ay dito. sa kabila. Sa kabila. Saan po tayo pupunta dito? Wala, ikot lang tayo, ikot lang tayo. Ikot. Okay. Yung Para sa may malaman ano- natin kung lalabas pa yung problema mo. Ay. Pwede, Feeling ko pwede hindi tayong na. kumaliwa dyan naman para doon Ay. sa kabila. Yun, sa may one way. Opo. Okay po. Kaliwa tayo, mama. Opo. Diretso. Sige po. Lagyan niya aircon mo, no? Oo, ang ganda, ang lamig. Grabe. Sarap. Nung naramdaman ko na to, sabi ko, Kinakabahan ako nun, sabi ko, baka masira kaya yung compressor nito, sana wag Oo naman. nga alam Ang mo. hirap, pero mag-iikot-ikot, maghanap-hanap ng pyesa. Totoo po, tsaka ang bigat sa bulsa. Di ba kuya, sabi ko, naku, sa totoo lang, hindi ko lang masabi sa'yo kuya, naku, baka 100,000 ang magagastos ko. Totoo kuya. Dahil nasunog, ano? Kaya sabi Pero ko, hindi wala yan, akong sabi pera ko, talagang. Hindi ko gagawin na ano yun, ganun. Pinatakbo nga kita nung nasa probinsya ka na, nag-alala lang ako, baka siling ka din ng mahal eh. Ay, hindi ko Dahil nga sabi ko, naku, huwag mo na yung paggawa yan dyan, tumakbo ka na lang. Pinakita mo lang sa akin yung dashboard na, di ba, naka-video call tayo. Nung makita kong wala nakailaw sa dashboard mo, sige, takbo ka ng Tarlac to Manila. Alam mo, pag sinabi mo kuya, ako'y kumakalma. Bibira talaga kuya, no? Katulad mo. Oo. Kahit na sabihin kong marunong siya o ano, bibira yung talagang matyaga, may puso, may malasakit, yung binibigay na yung, alam mo yun? Oo, yung the best na trabaho, di ba? Ganun naman talaga dapat eh. Bibigay mo talaga yung the best mo na hindi ka magpapagastos sa customer ng malaki. Kasi balang araw naman babayaran ka naman ng Diyos eh. Amen. Di Totoo ba? yan, kuya. Yun yung pinaka-the best dun eh. Kasi kahit ako rin kuya, kung hindi rin ako Kristiyano ka ako, hindi ko rin alam yung ganyan, baka isa rin akong manunuba. Salamat sa Lord at niligtas niya tayo. Di ba? Yung alam na natin yung pinakakaawa yung iba na pansamantala lang, di ba? May customer big time. Oo. Tapos sasamantalahin nila. Naku po, nakakalungkot. Yung one time, big time ka lang, ang pangit nun. Tama. Kahit barya-barya lang naman, ano kayo. Kasi yung iba kasi binibilang nila, yung skill, yung pagod. Eh pag yun ang bibilangin mo talaga, talagang tatangayin ka ng ng pride mo, di ba? Totoo. Magiging magiging sakin ka na noon. Katuwiran mo, ginamit ko yung skill ko, yung pagod ko, paano yun? Hindi yun. Akala nila skill nilang sariling skill nila. Hindi mo alam, yung nalalaman mo, wala lang yun ng Diyos na pinahiram lang niya. Oo. Binigay niya lang sa'yo yung pansamantala. Pwede niyo naman bawiin yun eh. Yes. Kanan. Sa Longga. Pateros na pala to kuya. Sinong nakatira po dyan kuya? Si ate lang? Hindi, Kayong dalawa? mga anak ko, yung nasa Cavite, pinatira ko na dyan. Sabi ko, dito ka tumira, dahil na unuwian mo. Oo. Saan po ba ang kuya yung sa Cavite? Yung may asawa na? Oo. Sabi ko, Ay. benta mo lang ang bahay mo dito sa Cavite. Totoo. Layo-layo mo. Saan po ba yun? Sa Cavite? 13. Ay, ang layo nga. Layo. Lagpos sa Hindi, biro mo 13. Ang haba pa naman ng 13. May 13, may 14, may 15, 16, 18. Hanggang 7% rin. Haba nun, ang layo. Ma'am, hindi na tayo. Ayun, bakit ko yan. Itong dilaw po? Hindi, ito puti. Ito? Opo. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.